Hindi bababa sa 5,000 kaso ng aksidente sa kalsada ang nagaganap taon-taon. Sa laki ng bilang, ang mga aksidente sa daan ay isa sa nangungunang sanhi ng pagkamatay sa bansa. Nananatili pa rin bang walang pagbabago ang lagay ng ating mga kalsada? National Road Board ay hensyang binuo para panatiling ligtas, maayos at malinis ang kalagayan ng mga kalsada sa bansa. Tuwing magpaparehistro ng sasakyan, binabayaran ang tinatawag na Road Users Tax. Dito nanggagaling ang bilyong pisong pondo ng Road Board. Sa aming report ngayong gabi, alamin kung napapakinabangan ba ng mamamayan ang buwis na kanilang binabayaran para mapataas ang antas ng mga lansangan. Dito sa kanto ng J. Ruiz at Aurora Boulevard sa Cubao, Quezon City, binawian ng buhay ang asawa ni Mang Dados, 2 taon na ang nakararaan. Mahigit 1 taon pa lang silang mag-asawa nang maganap ang aksidente. Masakit nga nito, nag-celebrate kami ng kaarawan niya ng July 14, noong ding 2007, sa funeral. Nagplano kami na sana yung taon na yun makapag-pamilya na kami talaga sa buo para kumpleto na kami, kaso hindi pinalad. Ang hindi maayos na kalagayan ng kalsada ang sinisisi ni Mang Dados sa pagkamatay ng asawa. Ang minamaneho niyang motor noon, bumaliktad daw dahil sa butas na kalye at bukas na manhole. Nalaglag ang asawa at sa isang iglap, binawian ito ng buhay. Sana wag nang mangyari yung sinapit ko na naghangad din ng magandang pamumuhay na may kasama na hindi ko iisipin na bigla na lang mawawala. Nangungunang Metro Manila sa listahan ng may pinakadelikadong mga daan sa bansa ayon sa UP Center for Transportation Studies. Talagang halos among siguro sa 7, ayan, nandyan ang Commonwealth Avenue, EDSA, C5, Marcos Highway, yan yung mga, and then C3, yung Araneta, yan yung mga nauna sa listahan ng mga accident-prone roads dito sa Metro Manila. Sa mga police report, driver's error ang kadalasang dahilan ng aksidente, pero hindi raw dapat driver ang laging sisihin. Dahil isang dahilan ng mga aksidente ang hindi maayos na kalagayan ng mga kalsada. Karamihan, more than 80% ng sanhi daw ng aksidente ay driver's error. So malaking bakit nagkamali yung driver? No? So pwedeng related yan sa mali yung pagkakaayos o pagkakadesign ng daan, no? May mga baku-bako, tsaka late na nakita, no? Yung mga ganon. So kailangang makita talagang yung tingnan mabuti yung sanhi ng aksidente. Sinamahan kami ng Association Automobile of the Philippines, isang NGO na nagtutulak ng road safety dito sa Pilipinas upang inspeksyonin ang kahabaan ng EDSA. Dito inisa-isa niya mga dahilan kung bakit mataas ang aksidente sa kalsada sa ating bansa. Maybe they should have more lights, or instead of what we have done is concrete, siguro dapat ang ginawa nila doon white tiles na lang. So, mga simple items na ganyan makakatulong sa pagdaloy ng motorista safely. Sa gitna ng kalagayan ng ating mga daan, isang ahensyang nagtataglay ng bilyong-bilyong pondo ang binuo noon para magpatupad ng mga proyektong magpapaunlad sa lagay ng kalsada. Sa bisa ng Republic Act 8794, itinatag ang Motor Vehicle Users Charge na kilala rin bilang Road Users Tax noong 2000. Ang layunin ng batas, mangolekta ng buwis mula sa mga motoristang nagpaparehistro ng sasakyan. Ang pondong maiipon ay gagamitin para ayusin ang sirang national roads at upang panatilihing ligtas at malinis ang mga ito. Ako po si
Sanilin, magpaparehistro po ako ng jeep dito sa LTO. Ang babayaran mo, 1,299.06. Kaya bago na lang sa cashier. 800 pesos ang binayarang motor vehicle user's charge ng jeepney operator na si Sanilin. Halos 80% ito ng binayaran niya para magparehistro. Higit na malaki kaysa sa mismong rehistro ng sasakyan. Ang makukolektang buwis mula sa milyon-milyong nagpaparehistro ay mapupunta sa National Treasury sa pamamagitan ng Trust Fund. Tanging ang National Road Board ang may kontrol sa bilyong-bilyong perang ito. Binubuo ang Road Board ng Department Secretaries ng DPWH, Finance, Budget and Management, Transportation and Communication. Ang Executive Director nito ay presidential appointee, pati na rin ang 2 pang miyembro mula sa iba't ibang sektor. Ang koleksyon ng road users tax ang isa sa pinakamalaking halaga ng pera sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Pumapangatlo lang ito sa Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue. Pagkatapos mahati sa 4 na klaseng proyekto ang pondo, pinipili na ng National Road Board ang mga opisinang pamamahaginan ng bilyong-bilyong pisong road users tax. Hindi biro ang halagang nakokolekta ng Road Board. Mula noong hanggang sa kasalukuyan, mahigit 50 bilyong piso na ang perang nalikom. Pero ginastos na raw sa iba't ibang proyekto ang pondong ito. Ayon sa Bureau of Treasury, mula 2008, 51 billion pesos na ang nakolekta. Pero mahigit 46 billion pesos na ang nagastos, kaya ibig sabihin 5 billion pesos na lang ang natitira. Ang tanong, napunta ba sa mga tamang proyekto ang pondo o may nagtatagong anomalya na bilyong piso ang halaga? Nakakapagtaka dahil ang pagkakaalam namin, may pondo naman talaga. Hindi lang talaga maliwanag kung saan napupunta yung pondo. Inequitable ang distribution. May mga iba, wala, maliit na mga distrito. Yung mga iba naman sobrang laki. So sabi ko, may favoritism ba dito? Kung may problema sa kalagayan ng mga kalsada sa Metro Manila, mas malala pa raw sa mga probinsya. Dito sa Samar, nagkalat ang mga banner na nagbibida sa mga proyekto ng Pangulo at ilan pang politiko. Mistulang paalala sa kanilang mga nagawa para sa Samareños. Pero ilang kilometro ang layo mula sa San Juanico Bridge. Tila kinalimutan ng mga namumuno ang pagpapagawa ng ilang daan. Hindi may kakailang ang lugar na ito, isa sa may pinakamalalang lagay ng kalsada sa bansa. Ito ang isang bahagi ng Samar National Highway sa bayan ng Basay, Western Samar. Ang dating mga siwang sa daan, bunga ng pagkasira nito, tinubuan na ng makapal na damo hanggang matakpan ang isang lane ng daan. Mas malala pa ang lagay ng ibang national roads simula sa Eastern Samar. Lubak at sira-sirang daan. Ito na raw ang nakasanayan ng Samareños. Gumawa kami talaga ng sulat, directly addressed to the President,
Kasi sa tingin namin, kung dito lang namin i-address sa mga local officials, walang mangyayari eh. Matagal na namin tinitiis ito eh. Kasi kung tutuusin, gumanda lang ang daan namin yung early 80s. Tapos halos walang maintenance. Isang grupo ng mga taga-DPWH ang nakita naming naglalagay ng tila bato-bato sa mga butas sa daan. Ang tawagin dito sa amin aras-as, buhanging bundok. Pan-emergency patching po ng kalsada dito sa Eastern Samar. Pansamantalang lunas ang itinapal sa malalalim na lubak, pero matagtag at maalikabok pa rin ang daan. Ayun, siguro tumama to sa bato. Hinahanap ko yung kung may pako o wala nang makitang pako eh. Hindi ko sana tatanggalin. Pabuting sa kung nasaan ng may vulcanizing. Pero mukhang hindi kaya, mabilis yung pagbaba eh. Imbis na nasa bahay na ako ng maaga, another abala na naman, maghihintay pa ako sa vulcanizing. Ang mga kalsadang sira-sira o for maintenance and repair ang dapat pinuntahan ng pondo ng Road Board. Halos taon-taon, 7 bilyong pisong nalilikom nitong pondo. Pero ayon sa DPWH ng Eastern Samar, kulang na kulang daw ang nakararating sa kanila. Sa MBUC, yung dumarating sa amin 400,000 per month, which is just for the roadside maintenance. I-kinompute ko 4,100 ganon, more or less, per kilometer, per month. Paano maging enough yun pag ganito yung kalsada namin? Nakakapagtaka dahil ang pagkakaalam namin, may pondo naman talaga. Hindi lang talaga maliwanag kung saan napupunta yung pondo. Tila bingi at bulag daw mga kinaukulan sa kanila pagdating sa issue ng pagsasaayos ng daan. Ang tingin ko kasi, may ginagawa sila pero it's not yet enough. Hindi pa rin enough. Hindi pa rin sufficient. Kung titingnan mo, substandard yung ginagawa nila eh. Kasi parang lang, parang tinatapalan mo lang. You don't need to be an engineer to understand that. Merong standards talaga. Katiwalian ang kanila raw hinala kung bakit hindi napupunta sa tama ang mga pondong para sana sa mga daan. Saan talaga napupunta yung pera? Yun ang isang malaking katanungan na parang hindi pa nasasagot. Kasi yung usap-usapan na mayroong pera nang napunta sa mga bulsa ng kung sino-sino, mayroong mga porsyento. Ayokong mag-accuse kanino, pero kasi nagtataka kami. Kinakatigan ng ilang kongresista ang pananaw na ito. Ayon kay Iloilo Representative Neil Tupas, hindi patas ang pagbabahagi ng budget mula sa road users tax. Yung distrito ko noong 2006, nabigyan lang ako ng may 7 million ako dito para sa road dun sa distrito namin, para pang repair. Pero sa ibang distrito may 104 million. Yes, may 200 million, may 167 million, may lagpas 253 million. So, we asked the road board during the initial hearing, ano ba ito? Sabi nila may computation sila. Ano ang formula nyo, sabi namin? Sabi nila, ang formula nila is population ng vehicle at saka yung gaano ba kahaba yung road network nyo sa mga distrito. Kasama sa implementing rules ng road board ang samut-saring mga batayan kung paano hahatiin at ibabahagi ang pondo. Pero hindi raw ito nasusunod ayon kay Tupas. Pero based on that, pinakompute namin, hindi naman tugma pa rin. It gave me the impression na talagang may problema dito sa allocation and utilization ng road users tax. Malaking pera ito. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan natin dito. Hindi rin daw malinaw kung paano pinipili ng road board ang mga pagbibigyan nito ng milyong-milyong pondo. Inequitable ang distribution. May mga iba, wala, maliit na mga distrito. Yung mga iba naman sobrang laki. So sabi ko, may favoritism ba dito? Ginagamit lang ba ito kung saan-saan?
Mapapansin sa dokumentong galing mismo sa Road Board na noong 2006, mahigit 6 milyong piso ang ibinigay sa Region 7 para sa Special Road Safety Fund. Yung road safety lang, ibig sabihin, ano lang yun, yung mga signboard at saka mga pintura. Worth 600 million ba talaga yan? Bukod tangi ang Region 7 na pinakamataas ang pondo. Kilala rin ang mga mambabatas dito bilang kaalyado ng Pangulo. Itong mga road safety, source of ano ito yung mga anomalya. Kasi ang nangyayari, pag yung road safety na yan, ang laking kickbacks na lang yan eh. Ang dami talagang reklamo dyan. Minsan din daw siyang nilapitan ng nagpakilalang taga-road board at humihingi ng patong para mabigyan siya ng mas mataas na pondo. Nag-aalok sila na meron kayo congressman na ganitong pera. Sabi sa akin, may 20 million kayo. Pero kukunin namin sa inyo ang porsyento namin at mabibigyan kayo. Kasi nilapitan ako ng dalawa eh. Pinapatrace ko ngayon yon kung talaga sa road board yon, pero dinideny naman nila na sa kanila yon. Daang milyong piso naman ang ayon sa mga report ng Commission on Audit, unliquidated o hindi may paliwanag ng National Road Board. Kaduda-duda rin ang alokasyon ng bonus ng mga empleyado. Halos 146 million pesos noong 2004 ang ginamit umano sa benepisyo at naging 1.9 billion pesos ito ng sumunod na taon. Mahigit 70 lang ang empleyado ng Road Board kaya nakapagtatakang malaking pera ang iginugol para sa mga benepisyo. Milyong piso rin umano ang nawaldas sa ilang proyekto ng Road Board dahil sa mga overpriced na materyales tulad ng signages, raised markers at iba pa. Maaring lumabag din sa batas ang ilang proyekto dahil hindi dumaan sa public bidding, bagkus ay direct bidding ang ginawa. Nangyari ang mga ito nung pinuno pa ng Road Board si Rodolfo Dodi Puno, kapatid ni DILG Secretary Ronaldo Puno. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag pero hindi niya kami pinaunlakan. Ayon naman sa chairman ng Road Board na si DPWH Secretary Hermenes Ebdane, malinis at naaayon ang pamamalakad nila sa Road Board. During my time, at least I can say that ako mismo nagpipreside ng Road Board. Kaya alam ko yan, I have personal knowledge and everything that we have been doing were documented. Eh, yung iba naman kasi kahit na walang sasakyan, gusto nila may asfalto, meron silang simentadong kalsada. Eh, unahin muna natin itong may mga sasakyan. Sa gitna ng mga alegasyon ng katiwalian, panawagan ng ilan, i-abolish na lang ang ahensya. I-amend natin itong Republic 8794, ibalik natin sa Kongreso yung power to allocate yung pondo itong 50 billion. Bawat taon, kung susuriin ang budget ng DPWH, may hiwalay itong pondo para sa road repair and maintenance. Lumalabas daw na ang pondong kinukolekta mula sa road users tax, dinodoble lang ang pondo para sa mga proyekto. Galing sa bulsa ng mamamayan ang pondong nalilikom na umaabot sa humigit kumulang 7 bilyong piso kada taon. Malaking pera pero ang masaklap, tila hindi lubusang napakikinabangan. Legal ang pagkakatatag ng Road Board, pero may problema raw ang batas na naging basehan ng pagkatatag nito. Kasi the law has a provision that empowers the board itself na siya ang mag-a-appropriate o siya ang mag-budget ng kung saan papuntahin yung pera. Ang Road Board ay may kapangyarihang pondohan ang mga proyektong nais nito. Hindi na ito dumadaan sa Kongreso. At sa mata ng publiko, taliwas sa itinatakda ng saligang batas na tanging Kongreso lang ang may kapangyarihang magtalaga ng budget ng isang ahensya. It's a violation of the Constitution
na i-empower mo ang board na hindi na dumadaan sa Kongreso ang pag-a-appropriate ng pondo. Kasi bakit mo ipagkakatiwala sa isang board ang pag-a-appropriate ng pera dyan sa motor vehicles funds, users tax funds, yung karapatan na para sa Congress dapat. Kasi ang appropriation ng ating public funds ay dapat ang Congress ang gagawa. Pero kung sila lamang, di kung kani-kanino lang nila kursunada bigyan. Ang problema sa ganitong sistema, bukas sa katiwalian ang sinusunod na proseso dahil hindi rin malinaw kung saan eksakto napupunta ang pondo. Maging ang pagpili ng Pangulo ng mga namumuno sa Road Board ay kini-question din ng ilan. Unang-una, bakit nga ba yung kapatid ni Secretary Ronaldo Puno yung in-appoint dyan bilang Executive Director? Hindi kaya mayroong conflict of interest yan at papasok na naman yung usapin tungkol sa, sa family relations na dapat pinagbabawal na hindi lamang ng batas kundi maging ng ating Constitution. Bawal yan yung conflict of interest, especially because Mr. Dodi Puno is directly under the office of the President. Itinanggi ng kasalukuyang Executive Director ng Road Board na si Danilo Valero ang mga isyong ipinupukol sa ahensya. Giit ni Valero, hindi pa raw siya ang namumuno noon sa Road Board. I have no knowledge pagdating sa ganyan na Kung ano lang kasi ang inaano ko, yung sa akin lang. Ganon pa man, dinipensahan niya ang mga akusasyon ng samut-saring katiwaliang nagaganap sa Road Board. Very transparent ang Road Board, and at the same time, yung allocation ng funds will be very will be what you call equitable distribution. Kasalukuyang nakahain sa Kamara ang isang resolusyon upang silipin ang alokasyon, pagbabahagi at distribusyon ng road users tax. That's why I filed this House Resolution 796 para imbestigahan. At nag-umpisa na kami. Sa initial hearing namin, parang hindi ma-explain ng Road Board kung ano, bakit ganito ba yung pag-allocate nila, yung pag-utilize ng pera. Sa gitna ng mga aligasyon ng katiwalian, panawagan ng ilan, i-abolish na lang ang ahensya. I-amend natin itong Republic 8794, ibalik natin sa Kongreso yung power to allocate yung pondo itong 50 billion. Nag-file na ng bill to abolish the Road Board. Sa akin naman, this was created by Congress So Congress din ang pwedeng mag-abolish yan. Kung itutuloy nila, wala akong kanya. Hindi ako magre-reklamo, hindi ako mag-ano. Karapatan ng mamamayang malaman ang bawat gastusin ng gobyernong nanggagaling sa kaban ng bayan. At higit sa ano pa mang uri ng investigasyon, dapat matukoy at maparusahan ng mga nasa likod ng anumang uri ng katiwalian, maliit man o malaki. Masigurong ang bawat sentimo ay napupunta sa dapat nitong kalagyan. Ako si Maki Pulido. Ako si Jiga Manikad at itong nakatala sa aming Reporter's Notebook.